Sa bawat pindot ng kamera, may kwentong nabubuo. Mga kwentong hindi kailangang isulat, kundi kusang na ipapahayag sa isang larawan. Ganito inilalarawan ng isang batikang photojournalist na si Artibaldo ang kanyang sining. Isang pintor na photojournalist ang naglaan ng halos 4 na dekada sa pagkuha ng mga larawang may kwenta at kahulugan. Humingi ako ng dagdag sa allowance ko, bumili ako ng camera noon. Yun yung tinatawag na single lens reflex camera. College pa ako noon, mga 1979. So as early as that time, nagkahilig na ako sa photography. Mula sa mga pelikula at larawan hanggang sa mga makasaysayang pangyayari na kanyang nasaksihan at nakunan. Ilan sa mga hindi niya malilimutang karanasan ay ang pagkuha ng litrato kay Pope John Paul II nang bumisita ito sa bansa noong 1981 at ang pagtama ng 1990 killer earthquake sa lungsod. Maliban sa pagkuha ng mga larawan, nangongolekta rin siya ng mga lumang kamera na aabot na sa 300 piraso. Kasama sa kanyang koleksyon ang Dark Box na isa sa mga sinaunang kamera. Sa kabila ng paglipana ng mga makabagong teknolohiya sa pagkuha ng litrato, mayroon pa ring ilang litratistang pinipiling gumamit nito. Sa unang tingin, aakalain mong mga lumang litrato ito na nakunan pa noong unang panahon. Pero paano kung sabihin ko na ang lahat ng ito kinunan lamang ngayong taon? Kuha ito ni Russell na nahilig sa wet plate photography. Okay, my name is Russell Ariola. I'm a photographer. How did I get into this field? It started as a hobby about 2006 maybe, 20 years ago. Mula sa digital, tila naglakbay ito sa nakaraan at piniling kumuha at mag-imprenta ng mga litrato sa makalumang paraan. So nag-start ako sa digital. I started digital for about 2 years, and then after 2 years, I started doing film, black and white film. I did that exclusively for about 8 years. And then, natutunan ko tong wet plate. Bale, self-taught lang. Gamit niya rito ang wet plate collodion na sinaunang paraan sa photography na nagsimula noong 1800s. Sa ngayon, halos iilan na lang ang nakakaalam at nakakagawa ng ganitong technique. It's called wet plate photography because by the time you start the process, you have about 10 to 15 minutes to finish the process, or else walang photo na lalabas. So you have to do it really quick depending on the weather, the humidity, the age of your chemicals. You use chemicals and you pour it on a glass plate or a metal plate. Then you have to expose it in the camera like this. Sa prosesong ito, kailangan ng bilis, tiyaga at matinding pag-unawa sa mga kemikal na ginagamit. Pero higit sa hirap ng proseso, malaking hamon din sa kanya ang pagkuha ng mga kailangang materyales. As of now, 2026, I'm probably one of 2 people that I know of sa Philippines that practices the process. Sa kabila niya, pursigido pa rin niyang ipagpatuloy at ibahagi ang kaalamang ito sa mga susunod pang henerasyon. It's not just this process. I'm actually into promoting or teaching anybody who wants to learn, not just this process. Actually, what I'm doing now is silver gelatin prints too. Any type of process, you know. I think the younger generation needs to learn. Para kay Russell, ang photography ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga larawan, kundi isa rin itong kwento ng proseso at kasaysayang nakapaloob dito. Aniya, ang sining sa photography ay hindi kailanman maluluma sapagkat ang bawat larawan nananatiling buhay ang kwento ng kahapon at ngayon. Ses Sekretaryo, RNG News.